Ayan mga ka-sunrise, so pakita po natin yung mga natepok ng ating lamok. Ayan. Ayan, lagay po natin sa bond paper. Ayan, actually di pa sila patay lahat, no. Ayan, may ilang buhay pa. Ayan, oh, lumalakad pa. Tepokin na natin. Ayan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mga ka-sunrise. Isang mapagpalang umaga sa atin mga sunrise. Welcome to my vlog, Sunny Solar TV. So for today's video guys is i-upgrade po natin yung ating mosquito repellent. Kasi may nagtanong po sa atin, no? So hindi siya comment, tanong siya, paano naman kung wala tayong solar? Kasi pinagana natin to sa solar. So nagbibigay lang rin ako ng tips and idea. Kasi pwede rin natin to maging project sa bawat eskwelahan, lalo na kung ang eskwelahan is malamok, no? So lalo na yung mga pupunong lugar. Ayan, so syempre para sa akin guys is problema yung lamok kasi yan is possible na pagsimulan ng sakit tulad ng dengue at malaria. So ito guys is ayan, sa DIY. So pakinabang naman sa amin to guys, no? Ayan, mamaya pakita natin yung laman, lagay po natin sa bond paper yun na tepok nating lamok. Ayan mga ka-sunrise. So makikipagkwentuhan po muna tayo sa aking mga subscriber bago po natin to i-upgrade at gagawin nating supply na 220. So yung output po kasi ng ating ginawa na mosquito trap guys is 12 volts mga ka-sunrise. Kaso kung wala nga naman silang solar, wala naman silang 12 volts, paano nga daw po ito gagana? So yun yung i-vlog po natin ngayon na i-convert po natin siya sa 220 mga ka-sunrise, yung ating ginawang mosquito trap. So vacuum siya mga ka-sunrise. And so pinitext ko kasi to guys sa mga dito sa school, sa elementary, kasi guys dito sa amin sa school dito sa elementary is may namatay na sa dengue, no? Pero matagal na panahon na po yun. So kahit paano guys, itong idea na to guys is malaking tulong kasi nakaka-penetrate po talaga siya, nakakatepok po siya ng lamok. Ayan mga ka-sunrise. So bago yan mga ka-sunrise is magkwentuhan po muna tayo, lalo na sa mga subscriber ko. Gusto ko po magpasalamat kasi naka 1,127 na subscriber po tayo. Maraming salamat po sa inyo sa panonood at pagsusubscribe ng aking YouTube channel. Maraming salamat po from the bottom of my heart. Ngayon naman po sa mga taong na patuloy pa rin na ayoko sanang gawin to pero minsan kailangan natin magsalita. Na patuloy na nang babash sa atin kasi para sa akin guys, yung pangbabash, isang po ng buhay yan. Hindi po natin maaalis sa buhay natin yan kasi talagang may ganun po talaga. Kasama po siya sa buhay ng tao na meron maghahamak at magmamaliit sa inyo. Tulad ko po, well experienced ko po yan. No? Sabi nga ba't di pa daw ako tumigil sa vlog, wala rin naman akong daw mararating. So ako sa akin guys is tinatawanan ko lang at kinikibalik-balikat ko na lang kasi pag pinakinggan ko sila wala rin naman mangyayari sa akin, kaya ako laging moving forward. So ginagawa ko lang to for the sake ng aking pamilya kasi pangarap ko talaga mga ka-sunrise is magkaroon ng sariling bahay at alam po naman natin dito sa atin sa Pilipinas is maraming umunlad sa pagbablog. So bilang vlogger, ayan. So para sa mga di po nagkakaalam po, ang trabaho ko po isa po akong school utility. For 20 years na po akong school utility. So up of now, medyo talagang pangkain lang yung sinasahod ko. So ito po yung income ko. Ayan. 12,000 a month. So nadadagdagan lang po yan pag may tanggap po tayo na electrical sa bahay or may nagpapa-install ng solar. Ayan po. Ayan. So ganun po talaga. Kapag binabash ka, ipagpasa Diyos mo na nga lang, no? Basta importante sa akin guys is wala po akong masamang ginagawa sa kanila.
So magsimula na po tayo mga ka-Sunrise. Ayan mga ka-Sunrise, before we start, shoutout natin si Sir Tudjo. Ayan po siya, naglalagay po siya ng net sa kanyang classroom para syempre, wag yung kanyang estudyante guys is wag para di makapasok makagat ang lamok ng at lamok. di kayo So makagat. shoutout po sa lahat ng guro. Happy Teachers Day po sa inyong lahat. Saludo po sa pagbibigay ng karunungan sa ating mga kabataan. Ayan mga ka-Sunrise, so upgrade po natin yung ating mosquito trap. Ayan, so tignan po muna natin yung nahuli nating mga lamok mga ka-Sunrise. Ayan mga ka-Sunrise, so pakita po natin yung mga natepok ng ating lamok. Ayan. Ayan, lagay po natin sa bond paper. Ayan, actually di pa sila patay lahat, no. Ayan, may ilang buhay pa. Ayan, no, lumalakad pa. Tepokin na natin. Ayan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mga ka-Sunrise. Ayan. 8 plus 8. Simula nung nakahuli po tayo doon sa nilagay natin na drainage. Kasi everyday nilalagay ko yan sa drainage. Para po wag dang masyadong dumami lumipad dito sa aming bahay. Para hindi na rin po makakagat sa mga anak ko. Ayan. Ayan mga ka-Sunrise, ang input voltage po ng ating ginawang mosquito trap guys is 12 volts. Ayan, so tignan po natin dito, no. Ito po is junk materials mga ka-Sunrise. Pwede po to, makakuha po tayo dito sa mga sira nating amplifier, sira nating computer, so makakuha po tayo nito at may nabibili rin naman ito. Tapos dalawang garapon, tapos yung ilaw na LED light na 12 volts na kulay pula. Ayan. Ayan po yung ating material. So, junk materials lang po siya. So, ngayon naman guys is gagawin natin is 220 yung supply. So, madali lang naman po yan mga ka-Sunrise. So, ito po ang ating adapter. Ang input voltage po natin dito mga ka-Sunrise is 100 volts. Hindi lang makita. 100 volts up to 240 volts. Ayan. So, ang gagawin lang natin dyan mga ka-Sunrise is puputulin po natin, no. Ayan. Ayan. Adapter lang po yung katapat kapag wala po kayong solar. Ayan. Lalo na kung ang yung kuryente guys is 220. Ayan. Para magamit nyo po to is kailangan natin ng 12 volts na supply. As you can see, nakikita nyo po, meron tayong black and red. Diyan po yung nagsasabi na yung current niya guys is DC. So kahit hawakan nyo po yan, hindi po kayo makukuryente. Huwag nyo nga lang pong pag didrikin kasi mag-short po yan. Ayan, tapos wala po tayo. Kuha po tayo ng extension, no. Ayan, wait lang po. Ayan mga ka-Sunrise, para magkaroon po tayo ng supply na 220, kailangan po natin i-turn on yung ating UPS. Ayan. Turn on po natin yung ating UPS. Ayan, nag-turn on na po yung ating UPS. Pakita mo. Meron tayong 233 volts. Tapos dito po yan nakasaksak, no? Nilagyan po natin ng outlet. Ayan. Tapos i-tester po natin yung ating voltage. So, check natin dito sa ating tester. Yung tester natin guys is nakalagay sa AC, alternating current. So, tester na po natin. Ayan, meron tayong 231. So, ayan guys, is para masabi ko po sa inyo na digit po na dito tayo kumukuha ng 20 volts natin, i-off natin yung ating UPS. Baka kasi sabihin may intent po tayo ng 220. Ayan. So, as you can see, nag-off po yung ating UPS. Nag-off rin yung ating voltage protection po natin. At yung ating outlet guys is 00 na mga ka-Sunrise. Ayan. So, flex ko lang yan mga ka-Sunrise para nung nagsasabi na nagtatanim daw tayo ng 220. So, dito sa amin guys is power lahat ng solar.
Ayan mga ka-sunrise, meron na po tayong 231 volts. So magsimula na po tayo. Ayan, kanina pa pala tayo nagsisimula. Ayan, so ang gawin lang po natin is putulin po natin yung ating adapter. Ayan, pinutol ko po. At yung wire niyan guys is merong laging black and red. Ibig sabihin po niyan is direct current. So sa direct current po, laging pong ganyan yung polarity. Yung red is positive, yung black is negative. Ayan. So, itong wire na to mga ka-sunrise, pag nakasaksak na po yan sa ating 220, hindi po yan makakakuryente. Kasi po, is 12 volts nga lang po yan. So, tingnan po natin yung output nito. So, yung ating tester guys is gawin nating DC. Ayan. Ayan. So, DC, direct current. Ayan. Ayan. So, dahil direct current na siya, i-tester na po natin. So, kaya po yung ating test strobe guys is meron siyang polarity. Mapapansin niyo po, black and red kasi yan po yung purpose niyan. Ayan. So, meron po tayong 13 volts. Ayan, 13.2 volts. Ayan, so, ang gagawin lang natin dyan mga ka-sunrise is ikakabit natin tong adapter na to. Ayan. Female adapter. So, ito yung ginagamit natin sa battery. Pag dinadala natin doon. So, tanggalin lang po natin yan. Pero wag na. Meron po akong isa. So, kukuhanin ko lang po. Ayan po mga ka-sunrise. Pag gagawa po kayo ng project na to, kailangan nyo rin po pala nito. Ayan. Yung adapter po natin na 12 volts. So, dahil yung ating mosquito trap is meron ng male adapter, yung female adapter na lang po yung ating ikakabit dito sa ating adapter. Ayan. So, ang gagawin lang po natin dyan, ayan po, makikita nyo naman po dyan, meron yung positive and negative. So, yung red, dyan nyo po ikakabit sa positive side. Ayan. So, kabit po natin. So, see to it lang po na wag magkakadikit guys kasi mag-short po yan at possible na masira ang inyong adapter. And then, advice na rin po natin na wag gagayahin po ng bata. Pawang matatanda lang na may alam at nakakaintindi, lalo na sa electrical. Ayan. Ayan. So, syempre, dalawa lang naman yan. Yun dito sa negative na. Ayan. So, pwede po natin itong gawing project sa school at pwede rin natin ituro sa bata. Ayan. At least is nakakapag-share po tayo ng idea. Ayan. Ayan guys. So, gumagana na po yung ating mosquito trap. Gamit po yung ating 220 volts. Ayan. Naka-adapter na po siya. Ayan. So, ganun lang po siya kadali mga ka-sunrise. Mga ka-sunrise, para sa mga nagtatanong naman kung ilang watts yung ating ginawang mosquito trap, so meron po tayo dito na watt meter. Ayan, as you can see, 0 po yung ating watt. Sasaksak po natin yung ating mosquito trap. Ayan, working na po yung ating mosquito trap. At meron na po tayong 3.9 watts mga ka-sunrise. So, matipid po yung ating ginawang mosquito trap. So, opo natin. Ayan. 0-0 na po uli yung ating load. Ayan. Mga ka-sunrise. Ayan mga ka-sunrise. So, nilipat po natin yung ating mosquito trap dito sa aming munting sala mga ka-sunrise. Ayan. So, pag time check, ayan, 7:47 ng umaga. So, normally, pag umaga, lumalabas po ang lamok. So, ngayon, i-tignan natin kung ilan po yung na-trap natin na mosquito. Ayan. Or lamok. Ayan. So, pag dahan-dahan lang natin tanggalin. Ayan. So, videoan mo yan. Ayan. Ayan. Mo kasi lilipad yung lamok. Ayan. Yung pwede dahil humahangin yan. It's possible na lumabas. Ayan. Ayan. So, tanggalin po muna natin. Ayan, tapos bigyan mo itong nasa braso kung pupunta sa akin, tapos ibalik natin. So, natepok natin yung lamok na hindi po tayo gumagamit ng katol, no? Ayan, no? Kitang-kita mga ka-sunrise, ang dami kong lamok na natrap at natedo.
o natepok dahil sa ating ginawang DIY mosquito trap. Ayan. So, ang nangyayari dyan mga Cassandra is vacuum. Ayan o. Umiikot-ikot sila dyan. Ayan o. Ayan mga Cassandra, kung nagustuhan ko yung video na to, please like and share and subscribe na po kayo sa aking YouTube channel para updated po kayo sa lahat ng vlog na ginagawa ko regarding sa free electricity, power of the sun, solar off-grid.